And hello, kamusta kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa Sir Lupet TV. This is Sir Lupet at welcome sa channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta ka naman ngayon? Nandito na tayo pa rin. Nandito pa rin tayo pala sa factoring polynomials, no? Na kung saan ang ifa-factor naman natin ngayon ay isang klase ng perfect or ng special products na kung tawagin ay STC or DTC, no. So pag sinabing STC, invento ko lang to, initials, no, sum of two cubes, while for DTC ibig sabihin yan difference of two cubes. So yan naman yung susubukan nating i-factor sa panahon na to, no. Pero bago yon, if di ka pa naka-subscribe, ikaw na bahala kung gusto mo subscribe para sa mga susunod na video tutorials ay updated ka at isa ka sa unang makakapanood. Okay. So ngayon dito, simulan na natin siya. So in here, we have discussed ways to factor polynomials with greatest common monomial factor. So sa isa nating video tutorial ay nagawa na po natin yan. If di nyo pa po napanood, I request na panoorin nyo po yon. And ganun din yung DOTS, yung dots, yung difference of two squares. So alam na rin po natin i-factor yan if napanood nyo na po yung video tutorial natin regarding sa difference of two squares kapag fina-factor. Now, try natin dito. So recall tayo ng konti. Example 36t squared minus 8t is a polynomial with GCMF, which is right naman. So yung GCMF nila ay 4t. So dahil 4t, it's because pareho silang may t, and then kukunin natin yung may mas maliit na exponent, and then ang greatest common factor po ng 36 at 8 ay 4. Okay. So para po sa mga nalilito kung ano ang GCF, so pwede nyo rin po panoorin yung video tutorial na ginawa natin para naman po sa greatest common factor. Now, kapag ganun po, i-divide na natin yung 4t sa 36t squared minus 8t, at ito po ang kanya magiging factor. On the other hand, kapag naman po difference of two squares, 49 minus n squared, take note na itong dalawang to ay perfect square, si 49 at saka si n squared, na kung saan ang square root ng 49 ay 7 at ang square root ng n squared ay n. So makakancel lang po yung kanyang exponent na 2. Thus, so base po sa ating rule, kukunin lang natin yung 7 at saka yung n, and then mag-form tayo ng dalawang factors na magfo-form ng dalawang binomial, and then yung isa ay isang addition, and then yung isa ay isang subtraction. So ganun lang po kadaling i-factor ang difference of two squares. However, some polynomials don't have GCMF and are not expressed as difference of two squares. For this case, let us recall other special products, the sum and difference of two cubes. Okay, so tayo ay magiging inspector na naman ngayon dito. So we're going to examine the following general forms of special products with their corresponding factors. And then we're going to answer the questions that follow. Tignan natin dito. So in here, meron tayong sum of two cubes. Ito po ang kanyang general form. Yan. So ang general form po ng sum of two cubes ay x cube plus y cube. So madali lang po intindihin dyan dahil ang sabi ay sum. So ibig sabihin addition, and then two cubes. Ibig sabihin ito po yung first cube natin, and then ito yung second cube. Yan. Then, sa kabila naman po meron tayong difference of two cubes, yung DTC. So ganun lang ulit, difference dahil subtraction. And then, dalawang cube ulit, x cube and y cube. So, yan po yung para sa general form natin. Okay. Now, may mga tanong dito. What similarity did you observe with STC and DTC? So, anong similarity nila? Mapapansin nyo po, yung kanilang pagkaka-factor ay same lang po, no? Yung first factor niya ay binomial. Ganun din po dito, binomial din po yan. Again, binomial is mathematical expression which is composed of two terms, no? Yan. Na pinaghiwalay ng addition or subtraction. Now, yung second term naman po nila ay isang trinomial. Ayan. So, yan po ang similarity na nakita natin. And then, differences na napansin naman natin sa factors nila. Ang factors po ng sum of two cubes, yung first factor niya, which is the binomial, addition. Okay? And then, kapag subtraction naman po, subtraction din yung first factor niya. Okay? So, how do we get the factors if the given is a sum of two cubes? So, ganito po ang gagawin kapag sum of two cubes ang given. Yan. So, mamaya may step by step po tayo dyan. And then, para sa next naman, factors if the given is difference of two cubes. Ito naman po ang gagawin natin. Now, diretso na tayo sa example. Baka gabihin tayo, kahit gabi na. Okay, dito.
So, dadahan-dahanin lang po natin to, no? Okay. So, the first task here is factor 8 minus d cube. So, ang una nyo pong itanong sa sarili nyo ay perfect cube po ba si 8? And si d cube po ba ay perfect cube din? So, si 8 po ay perfect cube since ang factors po ng 8 ay 2 times 2 times 2. Okay? Ibig pong sabihin, 2 raised to 3. Yan. So, magiging 8 yun. 2 times 2, 4 times 2, 8. Now, si d cube naman po ay perfect cube din dahil yan ay d times d times d. So, d cube. So, observe that 8 and d cube are cubes. Okay? Is the given a sum of 2 cubes or difference of 2 cubes? So, tinatanong tayo. So, ang sagot po ay difference. Yan. So, ang susunod po natin gagawin ay kukunin natin yung cube root ng 8. So, yung cube root ng 8 ay 2. Okay? And then, the cube root of d cube naman ay d. Yan. So, napapansin nyo po, dinedevelop po na skill nyo dito ay yung pagkuha ng cube root. No? Yan. So, marami po tayong exercises later sa mga videos natin na pinapakita doon yung mga step by step kano kinukuha ang cube of a particular expression or a number. Now, kapag nakuha na natin yung cube root ng h which is 2 and then yung cube root din ng d cube which is d, simple lang gagawin natin. Yung first factor daw ay magiging difference between 2 and d. So, gagawa lang tayo ng binomial na dyan makikita natin yung 2 minus d. Sir, saan po nanggaling yung 2 at saka yung d? Ito po yun, yung cube root ng 8 at saka cube root ng d cube. Okay? And then, itong difference, nanggaling po yan dito sa ating ruling which is subtraction po kasi yun. Kaya, subtraction din ang ating first factor. Now, punta tayo sa second factor niya. So, dadahan-dahanin lang natin to. The second factor daw is a trinomial, no? Trinomial yan. And then, paano makuha yun? Una, square of 2. So, take note, kinuha natin yung cube root ng 8, yan ay 2. Now, ang susunod natin gagawin ay kunin natin yung square ng 2. If nahihirapan po kayo kung ano ang square root at saka ano ang square, anong pagkakaiba nila, pwede nyo pong panoorin yung video tutorial natin about sa squares and square roots. Nandun po siya sa playlist na Fundamentals of Mathematics. Now, ano po ang square ng 2? Ang square ng 2 ay 4. Next, we will use the symbol plus. Umiyak. Umiyak. Okay. So, plus. Itong plus na to, yan yung gagamitin natin dito. Okay? So, lalagyan natin dyan. Now, plus the product of 2 and d. So, saan nanggagaling tong mga 2 and d na to? Yan 2 and d po na yan, galing dito yan. And 2 and d. Kanina, nung kinuha natin yung cube root. So, yung 2d na yon plus 2d. And then, plus d squared. Kasi, yung huli po nating term ng ating trinomial will be plus the square of d. So, mapapansin nyo po, itong first term ay square nung 2. And then, itong d squared naman po ay square nitong d. And then, ipag-multiply lang po natin yung dalawa sa middle term. Yan. So, kapag ganyan na po, ang magiging factor natin ay ito. Ito na po yung answer. So, we have 2 minus d, quantity po yan, no? Multiply to the quantity 4 plus 2d plus d squared. So, ito po ay factoring difference of 2 cubes. Kasi po, difference yan, subtraction. Now, let's have, ito. So, always remember na pwede po nating i-check yan if in case hindi po kayo sure sa sagot nyo. Multiply po natin yung 2 and then distribute natin yung 2 at saka negative d. Ayan. So, multiply po natin by applying the distributive property of multiplication. Yan po ang mangyayari dyan. And then, so, ayan. So, 2 times 4 is 8. 2 times 2d is 4d. And then, 2 times positive d squared is 2d squared. And then, negative 4d ang susunod. Distribute lang po dyan. 2 plus 2d. So, negative, positive. Magiging negative 2d squared. And then, negative d times positive d squared. That will become negative d cube. So, mapapansin nyo po, itong pareho ng kulay na ginamit ko, we have positive 4d and negative 4d. Yan po ang makakancel. And then, itong plus 2d squared, and then negative yung isang 2d squared, magkakancel din po yan. Kaya, babalik po tayo sa given natin na 8 minus d cube and 8 minus d cube. So, ayan po ang factoring difference of
2 cubes. Okay. So, I think tong susunod nating example is about factoring sum of 2 cubes. Okay, sum of 2 cubes naman po tayo ngayon. So, observe that k raised to 6 and 125 are cubes. Bakit po kaya? Kasi, ang cube root po ng k raised to 6 ay k squared. So, sa ruling po ng ating mga radicals po, kapag nakaganito, whenever na merong 3 as the index dito po sa index, no, ng ating radicand. Okay? So, sa index ng radical sign, no, we have 3. Para ang shortcut po dyan is 6 divided by 3. Kaya magiging 2. So, therefore, ang cube root po ng k raised to 6 ay k squared. So, dati, ang alam lang po natin ay square root. So, ngayon, we introduce cube root naman po. Now, ang cube root naman po ng 125 ay 5. Bakit po? Kasi 5 times 5 is 25 times 5 is equal to 125. Therefore, itong k squared at ang 5 po ay, silang dalawa po ay perfect. Sila ang cube root ng ating given, no? Yung k squared at 5. Okay. So, the first factor is the sum of k squared and 5. So, since ito po ay sum of 2 cubes, sabi, ito po ay sum of 2 cubes, kukunin natin tong plus, and then plus din ang gagamitin natin sa pagitan ng k squared and 5. So, k squared plus 5. O, sir, ano na naman yan? Saan galing yan, sir? Etong k squared po, galing po yan dito. Kinuha natin yung cube root ng k raised to 6. Saan galing yung 5, sir? Dito, kinuha po natin yung cube root ng 125. Yan. So, pag nakuha po natin yung cube root nilang dalawa, lagyan lang po natin ng addition sa gitna. And then, we will proceed next to the second factor. Para makukuha, i-square lang po natin yung first term, which is k squared. So, ang square po ng k squared ay k raised to 4. So, if nalilito pa po kayo sa paggamit sa pagmumultiply tulad ng mga ganito, pwede nyo po panoorin yung video natin about sa laws of exponents. So, meron yung part 1 at part 2 sa playlist natin na Fundamentals of Mathematics. And then, kapag addition, ang gagamitin daw po ay minus. No? Yan ang ating rule. So, minus. The product of k squared and 5. So, ibig sabihin, pag-multiply lang natin yan. So, 5 times k squared. So, ito na po yung magiging sagot. Yan. And then, subtraction daw, minus. Then, plus the square of 5. Yan. So, ito pong naka-yellow na to, itong dalawang ito, ay, yan po yung ating mga factors. Ito yung first factor, a binomial, and then, the second factor is a trinomial. So, ito po ang ating answer. So, always remember, pwede nating ma-check yan. So, by applying the distributive property of multiplication. So, itong k squared, didistribute natin dito sa lahat ng nandito sa loob. Ganon din po itong plus 5 dito naman sa trinomial na dito sa kanan. And then, again, kapag pareho po ang kulay na ginamit ko, ibig pong sabihin, silang dalawa po yung nag-cancel. So, eventually, kapag sinimplify po natin further, babalik tayo dun sa given, which is k raised to 6 plus 125. So, ito din po yung given. Okay. So, again, this is sum of 2 cubes. Now, balik tayo dito, may isa pang sum of 2 cubes. Sabi naman dito is factor m cube plus n cube. So, ang first step po natin lagi is get the cube root of the given cube. So, ang cube root po ng m raised to 3 ay m lang. Kasi nga, 3 divided by 3, magiging m raised to 1 na lang yan. Same with n cube. Ang cube root niya ay n na lang. Therefore, sum of 2 cubes po sila. No? Saan nakuha yun, sir? Paano mo nalaman sum of 2 cubes? Ito po, may addition. Yan. And then, the first factor, directly na natin maisusulat na ang first factor daw ay m plus n. Yun lang. M plus n. Yun lang siya. Now, paano kukunin yung second factor? Yung second factor ay kunin natin yung square ng m. Ibig sabihin, m times m. We have m squared. And then, dahil ito ay sum of 2 cubes, ang ginagamit naman natin ay subtraction. So, ang purpose po yan ay para makancel po yung mga sum or yung mga products mamaya. So, minus the product of m and n. So, pagsasamahin mo lang, negative m and n. And then, yung last term will be plus the square of n. Plus the square of n. And then, ito na po ang sagot natin. So, yung first factor is m plus n. And then, yung second factor is m squared minus mn plus n squared. And then, pwede nyo pong i-check po yan. So, by applying the distributive property of multiplication. So, alam nyo na po yung concept ng red-red and then blue-blue. Yan. Okay. And then, for our example number 4, meron tayong,
sum or difference of two cubes. So, ang clue nyo po lagi dyan ay itong gitna na operation. So, yan ay difference of two cubes. Take note na si g cube ay isang perfect cube. Ang kanyang cube root ay g. And then, ang cube root po ng 1, ang 1 po ay isang perfect cube number, 1 po yan. Okay. Therefore, siya ay difference of two cubes. Ang first factor, agad-agad, kunin natin yung g. And then, samahan natin ng 1. But since siya ay difference of two cubes, ang first factor po natin ay subtraction. Now, yung second factor niya po, paano? Kunin natin yung square ng g. Okay? And then, pag multiply po natin yung g times 1, ang sagot ay g. And then, dahil difference po ito, kabaliktaran, gagamit naman tayo ng addition. And then, 1 squared is positive 1 lang naman po. Again, if kayo po ay na-confuse sa inyong mga sagot, pwede nyo po siya laging i-check by way of distributive property of multiplication. So, distribute po natin yung mga factors and then simplify po natin by multiplication. Okay. So, nandito po ang ating summary. So, summary of sum of two cubes ay in the form of x raised to 3 plus y raised to 3. Sum of two cubes po ang tawag dyan. While kapag ganito naman po, ang tawag po dyan ay difference of two cubes. So, sila ay mga special products that are factored similarly. So, similarly, ibig sabihin pinapactor natin sila sa parehong paraan lang. Nagkaiba lang yung sign between the terms of the factors. So, ito po ay ipa-flash ko po dito and then pwede nyo siyang i-screenshot or tignan para masundan nyo po yung step by step. So, hindi ko na po siya uulitin dahil na-discuss na po siya kanina. Yan. Baka humaba pa yung video eh. Sige, ito na. Yan. And then, kapag nagfa-factor daw tayo ng sum of two cubes, ito yung gagawin. Sundin nyo lang po palagi yan, no? Hindi kayo mahihirapan dyan. Next, to factor naman difference of two cubes, ito naman po ang ating gagawin. Ayan. So, ayan po. And then po yung sinabi ko kanina, no? And then, meron tayong activity dito, so pwede nyo pong gawin to challenge yourselves, no? So, factor the following polynomials. We have c cube minus d cube. So, ito po ay difference of two squares. Ito naman pong w6 plus 1 ay isang sum of two, sorry po. Ito po ay difference of two cubes. And then dito po, ito naman po ay sum of two cubes. And then ito pong 216 minus h raised to 9 is difference of two cubes. Take note, si 16 po ay isang perfect cube number. So, kayo na po ang bahalang mag-identify kung ano ang cube root ng 216. Pero alam ko nandito na isagot sa baba. Ayan. So, dito po meron tayong table na kung saan ito makakatulong sa inyo. So, pwede nyo rin siyang i-screenshot, no? Ayan. Post nyo muna yung video para makita nyo, ma-familiarize po kayo sa ating mga perfect cube number. So, kapag si 1 daw po ay kinuha natin yung cube, that is 1. Ang cube ng 2 will be 8. Ang cube ng 3 will be 27. For 4, it is 64. For 5, it is 125. For 6, it is 216. Therefore, ang cube root ng 216 pala ay 6. For 7, it is 343. For 8, it is 512. For 9, ang cube po ng 9 is 729. And then, ang cube po ng 10 is 1,000. And ang cube po ng 11 is 1,331. And then 12, we have 1,728 para sa kanyang cube. Okay? So, pwede nyo po pong i-expand yan hanggang saan nyo po gusto. No? And that's it para sa lesson natin ngayong araw, gabi, o anumang panahon sa inyo ngayon. Again, yan po ang paraan kung saan fina-factor po natin ang sum of two cubes at ang difference of two cubes. So, madali lang po yung process niya. Pareho lang po naman. And may guide naman po kayo dito sa ating discussion na kaka-discuss lang natin. Okay? Again, this is Sir Lopet. Pwede mo itong i-like, pwede mo itong i-share, at pwede ka rin mag-subscribe. At i-share mo to sa mga classmate mo na medyo nalilito pa at naguguluhan kung paano nga ba i-factor ang sum of two cubes at difference of two cubes. Again, sa mga gusto magpa-shoutout, pwede kayong magpa-shoutout syempre. Use the hashtag #MathTiraMayPangarap and mag-comment po kayo. May request kayo. Kung meron kayong suggestions at kung paano natin may improve ang ating discussions dito, no? Dahil kayo naman po ay kasama dito. Again, this is Sir Lopet na laging nagsasabi na sa bawat problema, meron tayong solusyon. Please lang, tayo dapat ang maging solusyon at wag na nating naisin na tayo ang maging problema. So yun lang, maraming salamat. This is Sir Lopet. Di nyo makikita ang saludo ko. Pagtyagaan nyo ang picture ko. Maraming salamat. God bless you. Thank you. Ingat.